May mga gabing tila ba iniisip mo na sana bumilis na lang ang paglipas ng mga oras. Kasi sa bawat sandali, tila ba may kulang na sa takdang panahon mo lang pwedeng maranasan. At sa mabilis na paglipas ng panahon, biglang titigil ang mundo mo sa tamang pagkakataon. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Maraming mga bagay ang bumabalik sa alaala ko. Mga bagay na sobrang saya. Mga bagay na sobrang lungkot. Sabalit, hindi ko talaga makakalimutan ang araw na yun. Ang araw na pinakamasaya ko. Ang araw na pinakamalungkot ako. Naalala ko tuloy. Kung pwede ko lang siyang pigilan na wag nang umalis. Kung pwede lang sana. Pero wala naman akong magawa. Kasabay sa paghabol tingin sa maliit na hakbang na tumatakbong matulin, naiwan pa din ang musmos na pusong sana muling dinggin ang munting hiling. Nakakalungkot na makita siyang nakadungaw sa bintana habang papalayo. Pero ganun talaga eh. Nakakalungkot man. Pero sabi niya, babalik siya. Simula nung araw na makilala ko siya, lagi ako nasasabi kapag may bumibisita dito sa bahay. Lagi ako naghihintay na sana dumating na siya. Subalit sa paglipas ng mga panahon, hindi na bumalik si Iboy. Siguro, nakalimutan na niya ako. At sa ika-16 na kaarawan ko, may nag-chat sa akin. Hindi ko kilala kung sino. Pusa kasi yung profile niya tapos malaki yung mata ng pusa. Sino kaya to? Tapos iba yung pangalan. Hindi ko na sana papansinin. Kaya lang, bago ako matulog, naiisip ko yung chat na yun. Kaya eto, nagpasalamat ako sa kanya tapos tinanong ko kung sino siya. Pagkatapos namin na mag-chat ni Iboy, ewan ko ba, bigla akong naging masaya. Pero nakakainis. Bakit ngayon lang siya nagparamdam? At saka, natatandaan pa pala niya ako. Nabasa niyo ba yung chat namin? Baka kinikilig ka din. Kasi ako, oo. Sobra. Kambal,
Okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Bakit ngiting-ngiti ka? Parang tumama sa sugal o nababaliw ka na. Gagi. Hindi Pero Bruno, natatandaan mo ba yung bata na kasama ko dati na maglaro ng gulong? Uy, Buknoy, pwede ba? Huwag mo akong tawagin na Bruno. Parang aso sorry na. Pero natatandaan mo ba siya? Oo naman, natatandaan ko. Yung kapatid ni Ate Mona. Oo, yun nga. Bakit Buknoy? Anong meron? Bakit mo tinatanong? Wala naman. Sige na Bruno, natutulog na ako. Buknoy, sa Amerika lumaki yun. Siguradong supot yun. At eto, hindi ko na lang pinansin yung kakambal ko. Pero napapaisip ako sa sinabi ni Bruno. Totoo kaya yun? Kung totoo man yun, ang mahalaga ngayon nakaka-chat ko na ulit si Iboy. At masaya ako matutulog ngayon. At simula nun, lagi na kami magka-chat. Kaya lang, wala siyang kahit anong larawan sa profile niya. Tapos, hindi siya nakikipag-video call. Nahihiya daw siya. Hindi ko naman mapilit na magpakita siya ng kahit anong picture niya. Ay nako talaga. Kaya ito, hindi ko talaga alam kung anong itsura ni Iboy ngayon. Kaya ito nung sumapit yung 18 kaarawan namin ni Kambal. Nakakapagod lang talaga. Napakadaming bisita. Nakakahilo kapag sobrang daming tao. Kaya ito, nanatili na lang ako sa silid ko. At yung mga kapatid ko, may kanya-kanya silang mga ganap sa buhay. Tapos, kung kani-kanino kami pinapakilala nila Papa, nakakapagod ngumiti. Pero ang mga comment na naririnig ko, sobrang gwapo ko daw. Kaya lang, hindi nila alam. Uy, alam niyo na yon. May hinihintay na yung puso ko. Ate Mona, pogi na ba ako? Abay, oo naman. Tara na, bilisan mo na at baka mamaya mabasag na yung salamin. Kanina ka pa dyan. Baka matakot na yan. Ate Mona, nakakahiya naman kung magpapakita akong haggard. Iboy, tara na. Hindi mo birthday yun. Kaya wag ka nang masyadong magpapogi. Opo, ate. Kinakabahan ako. Kasi hindi ko sinabi kay Buknoy na uuwi ako. Gusto ko kasing magulat siya.